Yo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Can you feel it? Can you feel it? Sure like that. At meron po tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Pinas News Insider. Ayan, mga katunay syempre, sa mga hindi pa nakakabisita sa channel ni Pinas News Insider, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Pinas News Insider. At syempre, huwag nyo rin po sana nakalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ang balita Ayan na, ito ngayon, na. viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, Kamara at Senado tila nagkalaglagan na dahil sa di umano'y hindi pagsang-ayon ng Senado sa pondong hinihingi ng Kongreso. Totoo kaya ito mga kababayan? Nagtatablahan na Ating sila, alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang Ayan. notification bell para masing updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa patuloy na hearing ng Kongreso ng House Legislative Franchise Committee sa prangkisa ng SMNI na tila naging mainit sa mata ng taong bayan, lalo na sa pagkakulong ni Ka Eric at Dr. Badoy na kanila rin namang pinalaya dahil sa kanilang humanitarian reason. Kaya ngayon, tila inuula ng samut-saring kontrobersiya ang Kongreso at isa na nga dito ay ang kanilang usapin sa budget dahil tila nilaglag ng Senado ang Kamara dahil sa hindi pagpabor ni Senator Coco Pimentel sa pagpasa ng pondo nito sa Senado. Matapos tanungin ng Senador ang 12.5 billion pesos na tinaas ng pondo ng House of Representatives for 2024 budget at 450 billion pesos na ilalaan nila sa program appropriation. Ngunit pagpapaliwanag ni Senator Sonny Angara, hindi aniya na isama ang request ng ibang kongresista nang ipasa ang panukalang budget sa National Expenditure Program. Ngunit marami sa ating mga kababayan ang nabigla at nagduda dahil sa labis na laki ng budget na hinihingi ng mga mambabatas na aabot sa bilyon-bilyong halaga. Yung mas marami pang ibang ahensya ng gobyerno ang mas nangangailangan ng malaking pagpupondo. Hala, laki-laki pala ng hinihingi yung budget. Bakit kaya laki-laki nilang humingi ng budget? No, saan kaya nila ginagamit yun? Ayoko lang magsalita tungkol sa budget. Baka mamaya pati ako Kayo naman kasi. Nagtatanong lang. Masama pala magtanong no pag sa Congress. Paano natin i-deliver sa magandang tanungan? Bakit? Budget. Ayun na lang, para wala nang problema. Na mas nakakatulong sa mamamayang Pilipino. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa Ayan. mundo ng social Ito media. hinihintay ko, Ayon mga pa sa comment. kanila, hanggat di mabago ang Senado at Kongreso, talo ang taong bayan lagi. Kahit palitan lahat ng mga tao dyan, paulit-ulit lang ang korupsyon dyan. Ana ay magsusulong para mabago ang sistema ng gobyerno. Ayan yung hanggang di mababago ang Senado at Kongreso, talo ang bayan. Talagang totoo, ang taong bayan ang natatalo dito. Kasi yung mga pondo na yan is nanggagaling yan talaga sa taong bayan. Hindi naman sa mga bulsa ng mga politiko nanggagaling yan kundi sa taong bayan. Ngayon, napakabait mong politiko kapag mismong sa bulsa mo manggagaling yun. Pero napakadalang mangyari yung ganun. Napakayaman mo na. Kumbaga lahat ng problema ng bansa is i-resolve mo sa bulsa mo. Di ba natatalo talaga ang taong bayan dahil yan sa mga buwis na binibigay ng mga tao, yung mga hinuhulugan nilang ganyan, syempre napupunta dyan yan. Kaya nagkakaroon ng budget ang gobyerno. So ang nangyayari, nagkakaroon ng issue na hindi nagagamit sa tama ang pera ng mga tao, kaya masakit sa taong bayan na malaman yung ganun. Na sila nagpapakahirap magtrabaho, nagpapakahirap na ganito, kumita ng pera. Kasi sa panahon ngayon, hindi na biro-biro ang kumita ng pera. Napakahirap.
No? Hindi naman siguro katulad ng dati na medyo magaan ang buhay. Ngayon is, i-ano na natin sa mabigat kasi ang dami, mahal na mga bilihin ngayon. So, pinipilit pa rin nilang makapag-ambag sa gobyerno. Di ba? Yung mga binabawas sa kanilang mga tax. Di ba? So, dapat, kung binabawasan mo, is nakikita ng taong bayan na sa tama na pupunta yung ibinabawas sa kanila. Pero kung nababalitaan nila na sa mali, ay hindi maganda yun. Yung waldas dito, waldas lang doon, kung saan ginagamit. Dapat, kung gagamitin ang pera ng mga taong bayan, sasabihin nyo kung saan nyo ginagamit. At ipapakita nyo kung paano nyo ginamit. Yan ba ipapakinabangan ng mga tao? Kaya sa panahon ngayon, kapag pera ang usapan talaga, ang dami nang nabubulag dyan. Ang dami nang nagbibingi-bingihan dyan. Sa pera, madaming nasisira. Sabi, dami palang pera ng Pilipinas. Siguro kung ipapamahagi nila yan sa mga Pilipino, walang magugutom Oh, sa bansa. yes. Kagaya ng mga pangunahing bansa na pantay-pantay ang pamamahagi ng pera ng gobyerno. Sa kanila, madali lang magdagdag ng pondo kasi sila rin na nag-a-approve ng budget. Pero pag ang pinuno ng iba't ibang agency ng government, katakot-takot na tanong kung saan gagamitin. Minsan napapahiya pa sila, lalo na kung kasama si RT sa hearing ng budget. Nagdadalawang isip tuloy ako na magbayad ng mga taxes ko kasi Yan nga yun. mapupunta lang sa bulsa ng mga buayang mamba. Magkano lang mga sahod na yan? Pero yumayaman sila bigla. Dapat baguhin na yung form of government natin. Yung mga budget ng mga politiko, dapat may liquidation with resibo talaga. Ang kapal ng mga mukha nila, gumastos ng pera ng taong bayan para sa sarili lang nila. Tama yun, no? Kasi pag politiko ka, magkano lang naman ang sinusweldo mo dyan. Pero nakikita mo nga, yung iba nga, di ba, ang gaganda ng mga sasakyan, gaganda ng mga maalwal masyado yung buhay. Mas maganda kasi makita ng taong bayan kung saan mo talaga ginagamit yung budget. Kasi kung ikaw makikitaan ka nila ng ganyang buhay, maraming mag-iisip. Okay lang sana kung makitaan ka nila ng ganyang buhay kung talagang likas na mayaman ang pamilya mo. There's may mga politiko naman talaga na mayayaman ang pamilya talaga. No? Pero mayroong iba dyan na alam naman natin na ganun tapos nagpolitiko, diba? Naging big time. Ganun yan eh. Dapat talaga nalalaman ng taong bayan eh kung saan ginagamit. Kasi pera ng taong bayan yan eh. Hindi pera ng mga politiko, hindi pera ng gobyerno yan. Taong bayan ang nagpapasweldo sa kanila. Taong bayan ang ginagamit sa kung ano yung kailangan sa bansa natin. Pera na lang kung may magmamagandang loob na magbigay. Di ba? Sa lahat, Diyos ko po ang laki ng makurakot nila. Samantalang ang mga tao, magbabayad ng buwis ay nagkandara pa sa pagtrabaho. Yung iba, mamatay-matay na sa trabaho. Tapos ang nasa gobyerno, nagmudmud ng pera ng mga tao. Mahiya naman kayo, oy. Unquote. Senate ratifies Ayun, si Mr. Real Talker. BICAM report on the 5.768 trillion national budget for 2024. Minority Leader Coco Pimentel votes no after raising concerns about the 12.5 billion increase for the House of Representatives. Grabe. And 450 billion hike for unprogrammed appropriations during BICAM. Grabe mga lods, no? 12.5 billion Bilyon? sa House of Representatives. Di ba? Wow! Sana all, no? Ano ba yung mga proyekto gagawin nila? Siguro yung kalsada natin. Baka mamaya na yan. Maging tiles lahat. Wala na yung mga rough road, mga ganyan. Okay lang sana kung humihingi ng ganyan kalaking budget is nakikita mo talaga yung ginagawa. Nakikita mo talaga na, dito nilalaan yung budget. Yun ang maganda. Pero kapag merong budget nga tayong nababalita ang ganyan tapos walang nangyayari, yun ang nagiging question. 'Di ba? Hindi sa akin galing yan. Nakita natin dito yan, ha? Tayo yung nagbibigay lang na reaksyon. Bak mamaya, ha? Pinapaliwanag ko lang. Sa ganyan kalaking budget, saan gagamitin? Kung tutuusin, para ba sa mga nasasakupan nyo? Para ba sa ano? Busog na naman! Gusto. Ang kinapagtataka ko lang mga lods, si Coco Pimentel lang ang nag-no. San si Rizal Tiberos?
Diba? San si Risa? Bakit, madam? Kasi may kakampi ka sa Kongreso? Kasi kakampi mo sila Franz Castro? Grabe, no? Kita mo, no? Ang laki ng budget, pero yung kay BP Sara, galit na galit si Honti, no? Imagine ninyo, 12.5 billion increase. Grabe. Ang tanong ko lang mga Luz, saan kaya napupunta yan, no? Ayun nga eh. Yun yung ikinapagtataka ko eh. Saan napupunta? Diba, ang mga budget sa Kongreso? Ang laki-laki niyan. Pero ito ang nakakatawa. Ang laki-laki niyan, pero walang nagtatanong, walang nagbabatikos, walang bumubusisi. Diba? Mapapasana all ka na lang talaga eh, no? Pag sa House of Representatives, laki-laki, bilyon-bilyon, approved! Pero, pag kay VP Inday Sara, na alam naman natin na magagamit niya iyon sa tama, magagamit niya iyon sa eskwelahan, sa mga estudyante, di ba? At iba pang mga napakagandang inisyatibo ng OVP para sa mga kababayan natin. Pero, ayon, no? Batikos sila ng batikos. Di ba? Hahanapan nila ngayon ng butas. Alam kasi nila kung saan ginagamit o gagamitin yung pera ni BP Sara. Kundi sa paglilingkod sa taong bayan. Hayaw nila ng ganun. Pangalawa is dagdag puntos kay BP Sara yan. Once na maano yung budget na yan at ginawa niyang pagtulong yan sa mga mamamayan. Ginawa niya yung gusto niyang mangyari at pinakita niya, eto yung ginamit ko sa pondo. So, mas maraming bibilib kay BP Sara. So, dagdag puntos na naman kay BP Sara yan. Hanggat maaari si BP Sara is wag natin ganyan, anuhan ng ganyan para hindi madagdagan ng puntos sa mga tao. Pero hanggang ginagawa nila yan kay BP Sara, kahit walang ginagawa si BP na ganyan, na katulad nila, na hindi nila, na binibigyan sila ng budget, si BP hindi. Mas lalong pumapabor pa rin sa kanya ang mga tao. Dapat kasi maging fair ang laban. Kino-question nyo yung isa si BP, so dapat is pag-aralan nyo rin kung bakit kailangan sa Kongreso ng ganyan kalaking halaga. No, sinasabi nga ni Mr. Real Talker, bakit hindi nyo sinisilip yan? Diba, alamin nyo muna kung saan gagamitin. Pero kay BP Sara, ang dami nyong tanong, ang dami nyong sita, diba? Grabe. Si BP Sara ayaw nyong pakuwanin, tapos yung Kongreso papakuwanin nyo, tapos wala pang salita-salita. Go agad. Kaya nagiging question yan. Nag-aalala lang din ako sa inyo dyan sa Congress. Di ba napapag-isipan kayo ng masama? Kayo kasi! Di ba? Pag kay VP Inday Sara na second highest position in the Philippines, grabe kayo kung makapaghanap ng butas. Si VP Inday Sara na wala namang history ng katiwalian, pinagdududahan nyo, no? Kini-question nyo, tinatanggalan nyo ng pondo. Pero kayong mga hinayupak kayo, no? Tumaba na lang kayo. Grabe, sarap buhay. Imagine niyo mga lod, 12.5 billion. Hikap tuloy. Kaya pala, pinagtatanggol nyo ng mabuti. Diba? Si Tambaluslos. Kaya pala, diba? Protect at all cost kayo kay Tambaluslos. Grabe, no? Nakalagay dyan, no? Diba? And 450 billion hike for unprogrammed. Diba? Grabe. Sana all. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider. Ayan ha, tsaka si Mr. Real Talker. Oh, kayo dyan. Saan nyo ba gagamitin yan ha? Pero tinabla sila ni Coco Martin, ni Coco Pimentel. No? Para syempre, dapat siguro, alamin muna natin kung bakit gusto nilang kumuha ng ganyan kalaki. Saan nyo ba gagamitin? O, diba? Kahit pa paano si Coco, medyo diretso ang pag-iisip. Okay, mga katunay na masasabi nyo tungkol dito, comment na kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.